Kay Pastor ni welcome po, Pastor. Roger Abalos. Brother Roger. So, kayo, kamag-anak din po si Senator Abalos. So, meron pala sa message. Salamat, ako po si Brother Lito po sa inyong nagawa. And I hope na sana hindi po ako maging yung bobos na kabilang sa iPhone pag-usapan niyo. So, ito po ang paksa na seed of eternal life ay very broad. Malawak po itong topic na ito. At napakarami pong pwedeng paggamitan itong paksa nito. Pero alam naman natin sa pinalangkas po ni Pastor Roland kanina, it can apply to our Lord Jesus Christ and His Word and the Holy Spirit. Agree po tayo lahat doon, mga kapatid. So, totoo naman po kasi talaga na yung salitang seed of eternal life, wala pong ibang ang kagalingan niyan ay liban sa Diyos. Amen. Ang Diyos hindi po siya ang seed. Siya yung may binhi. Siya ang gumawa nito at yung pagkagawa ng Diyos sa binhi niya ay kung sa part ng Genesis tinatawag na genotype. Isang klaseng binhi na gawa ng Diyos. Kasi halimbawa, literal, seed. Yung from the beginning sa lifetime ng Genesis, simulang ginawa ng Diyos ang binhi. Genotype na po yan. Ibig sabihin, ang Diyos ang engineer dyan. Amen. Ang Diyos, doon sa binhi na yun, may engineer, intelligence. Sorry. Seed of engineering, genetical engineering. Genotype, tawag po doon. May code po doon. Kung anong klaseng binhi ito, yung sabi nga namin kung ano yung itinanim, lalabas siya pagdating ng araw kung sino siya. Right, amen. Kung ano yung binhi na iasip na yan, lalabas siya kung sino siya sa bandang dulo. So, alam na natin yung mga kapatid. Dito sa message, sa end time, ginagamit po natin ito. It can apply to the church. From the very beginning of the seven church ages, sa simula, talagang tunang naghasik Kaya pag binasa po natin ang parable, Matthew chapter 13, meron 7 parables. Isa sa pinakamaganda po makita natin sa parabulo ni Kristo ay yung parabulo ng paghahasik ng binhi. Tama, di ba? Ang ganda ng narration ng ating Panginoon sa Kristo doon. Pag binasa natin yung Matthew chapter 13, pwede bang pakiusan? Siguro mahaba yung parables na yan, tutumbok tayo doon sa verse 13 at to verse 24 siguro. Sabi dito sa verse 24, the parable of the weeds. Another parable put forth and saying, the kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field. But one man slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way. Sana naman sinusunod na tayo ni Brother Pastor Gabrolano. 13:26. But when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. 27. So the servant of the householder came and said unto him, Sir, did thou sow good seed in thy field? From whence then hath it tares? 28. He said unto them, an enemy hath done this. The servant said unto him, wilt thou then that we go to gather them up? But he said, Nay, lest while you gather up the tares, you root up also the wheat with them. Let both grow together until the harvest. Hallelujah.
binhi. At meron din naghasin ng ibang binhi. At ang sabi, hayaan natin sa bandang huli. Huwag natin hayaan, sabi ng usapan, merong ibang binhi, bubulutin ba namin? Wag. Kasi, hayaan nyo munang lumaki hanggang sa bandang dulo, sa verse 27. So the servant householder came and said to him, verse 28, he said unto them, an enemy hath done this. The servant said unto him, yan, sa verse 29, but nay, lest why ye gather out the tears. You root out also the wheat with them. Yung palang kaya hindi pwedeng bunutin, mga bunutin. Baka mabunot mo yung nasa loob na yung wheat. Yung totoong binhi. Kaya ipinag-iingat doon sa servant na huwag kang basta-basta gagalaw. Hayaan mo lang na sa takdang panahon ng paglaki ay makikita mo kung sino sila. Kaya sabi doon, sa verse 13, let both grow together until the harvest, and in the time of harvest, I will say to the reapers, gather you together first the tares, and bind them in the bundles to burn them, but to gather the wheat into barn. So, kanina napag-usapan when it comes to the servant o yung fivefold gifts, nabanggit na kanina na nasa kalipunan lahat ng end time message po ngayon. Ano yung nabanggit? Meron po talagang tunay at meron naman din hindi. Pero, ang sabi rito mga kapatid sa talatang ito, yung palang reapers ay mga angelic. At yung mga angelic may heaven at meron din earthly. Yes. At lahat pala ng iyan ay may papel. Amen. Kahit na sila ay hindi tunay, bahagi din pala sila ng Diyos sa plano niya. Kasi, kung wala po kasing sabihin natin hindi legitimate, hindi legit na kings of the fivefold, paano mangyayaring ma-separate yung totoo doon sa hindi? In other words, yung pala ang purpose ng mga hindi tunay. Kasi ang sabi sa parables, yung totoong fivefold, i-gather niya yung mga tunay na binhi to the barn. Amen. Pero yung isa, sabi, i-gather sila para saan? Tuloy natin ang basa, 31. Another, sorry. 30. Ayun. But I will say the reverse. Gather you together first the tares, and bind them in the bundles to burn them. But gather the wheat into my barn. Hallelujah. Yung purpose ng dalawa. Kaya, yung masasabi natin, hindi sila yung fivefold para sa wheat, pero fivefold sila ng tares para sa pagsunog. Kaya masakit kung magiging bahagi sila doon sa part na maging sila ang reapers. Reapers ang mga nagpapagamit. Kung tayo yung pastor, tayo yung reapers. Ang ano lang dito, sana doon tayo magamit as a reapers sa wheat. Hindi doon sa tinatawag na tares. Kasi yung nagtatali, kasama rin yung nagtatali sa susunugin. Hindi lang yung pinanggit, kasama rin yung nagtatali. At sabi ni Balabanan, naalala ko yan, biglang naalala, isa sa may pinakamalaking responsibilidad pagdating ng araw ay pastor. Sinabi niyo ba mo? Haharapin mo sa harapan ng Diyos ang lahat ng mga iyan na tinubukan mo. Sinabi ba naman yan? Kaya nga,
tayo sa Panginoon as a servant of God, as a reefers in this end time, dapat sa wheat. Doon sa trigong may eternal life. Si Brother Branham, marami siyang statement sa kanyang sermon about the seed of eternal life. In-apply ito ni Brother Branham. Nagamit ni Brother Branham ito as a metaphor. Yung salitang the seed. Na-apply niya ito sa salita ng Diyos at hindi lang basta ito salita ng Diyos. It has a power to bring that eternal life. In-emphasize din ni Brother Branham na ang salita na tinatawag na original seed in the source of God's power. Kaya nga si Brother Branham, mga kapatid, nagsalita siya. At ito'y minessage niya na ang title, The Seed is the Spoken Word. Meron siyang pamagat na isang paksa na yan ang kanyang pinanangkan. So, we're talking about seed. About eternal life. Ang sabi ni Brother Branham, ang original pala ay salitang binibigkas. Hallelujah. Bakit sinabi ni Baba ng salitang binibigkas? Address natin from the very beginning, ang Diyos ang unang nagsalita. Nang ang Diyos ay nagsalita, wala pa nasulat. Meron bang pinagpasyahan ng Diyos na sulat na letra maliban sa kanyang kaisipan? Nakasulat yan, yes, sa kanyang kaisipan. Pero yung batayan, wala. Yes, amen. O doon tayo, advance tayo. Praise God. Kailan unang binigkas ang salita sa harapan mismo ng Garden of Eden? Sino ang unang nagsalita ng binigkas ng salita? Ang Diyos. Sa kalagayan? Chopani. Nung may Chopani, kailangan ba ng batayan? Wala. Because the Word of God, sabi ni Rona, is the Word to see has a power. It transformed to a power of life. Amen. So yung panahon na naririnig nila Adan at ni Eva, nung time na yun, sa harapan ng Chopani, may buhay yun. Amen. And that's the time yung Chopani ay darating ang araw na hindi siya mananatiling habang buhay na Chopani may gagamitin ng Diyos. Amen. Salaman. Hallelujah. Pag sinabi na natin salaman, tao na yan, servant na yan, kinakasangkapan ng Diyos. Para araw, magsalita. Yes. Magsalita ng salita. Para na ito lang meron saan. Amen. Praise the Lord. Spoken word. So, ano gusto ko sabihin dito mga kapatid? Sinabihan ko lang yung sinasabi ni Baba namin. The spoken word is the original seed. Amen. Ano naman gusto kong pabati? Anong punto ko dito? Ang punto rito, kung si Baba namin kinikilala natin, na ginamit ng Diyos, at siya ang nagsabi niya, ang ibig sabihin niya, bumalik kayo sa original. Sa original! Doon sa salitang binigkas, wala pa kasultan. Yes. Ang tanong, nakabalik mo doon? Hindi lang yan, no? Pero kung tayo nakabalik doon, Hallelujah. ibig sabihin dapat nakatayo tayo, nagsasalita tayo sa mga tao. Praise the Lord. Reference lang natin itong mga to. Yes, God. Pero yung sinasabi natin, hindi naman tayo kukontra sa mga nakasulat. Amen. Hindi tayo kukontra sa mga sinabi ng prophet. Hallelujah. Pero dapat tayo ngayon fivefold na may dala para doon sa gathering of the week. Alam niyo mga kapatid, yung huling panahon ito, hindi nyo madadaya at hindi madadaya Hallelujah. ang trigo. Ah. Sabi ng prophet, sabi ni Christ, the very elect shall very deceive. Ang tanong, madideceive ba? Oh. Hindi. Alam ng tupa kung sino at ano ang tingin na ayan. Pastor. Pastor. Before the foundation. At yun po yung mga kapatid. So, sinasabi ni Baba namin, the seed is a spoken word.
Amen. Pag tayo mga kapatid, nagsasalita, huwag mo basta hahanapin saan sinabi ni Bata. Saan sinabi ni Biblia. Exactly. Gagawin mo lang yan kapag you are immature. Amen. Hindi masama yun, pero kapag ginawa mo yan, ibig sabihin, you are a mature, immature pa. Immature ka pa kapag ganyan. Nandun ka pa sa buntot ng mga Hindi pa ganap. tunay na bride. Ha? Salita ko yung term ko? Immature na. Ibig sabihin, kung bumama ka pa, saan nasulat? Saan sinabi ng ganito? Saan? Pag ganyan ang attitude natin, mga kapatid. Hindi ba wala? Hallelujah. Amen. Kailangan nandun ka na mismo nakatayo kung ano yung sinabi pa na spoken word. Amen. Dapat lang kanina napag-usapan 17. Ito, ganda nito, paborito ko. When the 17, para kay Gabriel na to. When the 17 was open, kaya ang sabi, open. Pag sinabi bang bukas, sarado ba? Bukas na. Kaya saan siya bukas? Kaya tanong eh. Saan siya sarado? Ang tanong din. Pamili po tayo ba? Pag sinabing bukas, sa panahon ni John, 96 AD, bukas talaga yun. At kung ito'y ipinakita kay John, bago niya nakita ito mga kapatid, may ginawa niyo sa kanya, in the island of Patmos. On the Lord's day, we will take up to the Spirit in the Lord's day. Inakyat siya sa isang mataas. Bakit anong purpose pag inakyat siya sa isang mataas? Ano? Para makita mo yung nasa baba. Kapag ikaw ba nasa baba, makikita mo buong lahat? Hindi. Isubukan mo bakit sa taas? Makikita mo lahat. Kita mo yung church ages. Kita mo yung millennium. Kita mo yung eternal age. Pag nasa taas ka, naranasan ba ni John yun? Naranasan niya. Revelation 10, 1 to, before 1 to 7, 3 and 4. But when the seven thunders had uttered their voices. Ano yung voice? When the seven thunders had uttered their voices. Pag sinabing uttered their voices is the whole complete seed of God. Hindi partial, no? Pag sinabing partial. Pag sinabing narinig ni John, hindi sabi, ito ay siya noon, siya ngayon kasalukuyan, at sa panahon darating. Yung pinag-uusapan niya, nakakita ni John. Amen. Tama ba? Amen. Ngayon, nung pagdating sa verse, ano bang verse 3? When the seven thunders heard uttered their voices, I was able to write. Anong sabi? Nung isusulat ko sana. Pag sinabing isusulat, Pastor Cabrola. Alam. Alam hindi? Alam. Alam. Hindi daw alam kasi hindi masulat. Eh bakit? Bakit ginawalan si John na huwag isulat yan at isulat ni Juan yan? Kasi, ang sagot, number 7. Ano yung nasa 7? In the days of the voice Hallelujah. of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be. Panahon. Yung panahon ba ni Brother Branham? Siya ba yung 7? O yan ay ang tataas ang gilan. Well, hindi ko tinatanggi. Siya yung ikapito. But when it comes to the uttering of the seven thunders, with the opening of the seven seals, itaas na natin. Hindi tayo dun sa yung naro lang ang tanong natin, nasa gitna lang tayo. No? Itaas natin ang prophetic understanding. Andito na tayo sa last phase eh. Pinipipon na tayo lahat na isa dapat ang intindi natin ka. Ibig sabihin, yung seventh na yun, when in the days of the voice, and in the days plural, church ages, from the first, second, third, until the seventh, on that seventh, si Brother Branham yun. Ano yung kalagayan ni Brother Branham doon sa 10-7? Hindi trump. Ano siya? Voice ng sino. Siya yung, tawag dito, siya yung last ng voice. At sabi ganun, ang magtatapos ng hiwagang ito, sino? Yung ikapitong anghel. Sino ang anghel yan? Yan ang last seven angels, heavenlies. Hallelujah.
At siya yung pangpitong, lahat ng nauna ay covered niya. I remember pagdabanan, sabi niya, nakita niya yung pitong yun, nakaliyad siyang ganyan. Parang ang pikas. Pero bakit yung iba hindi ganon? Kasi bakit? Ang sabi ni Baba, nasa kanya ang kabuuan ng lahat. Lahat ng from meron sa umpisa hanggang ika-anim, pagdating dun sa ikapitong anghel na yun, hindi yun earthly, ha? Yun ay spiritual heavenly angels. Yung pong ikapito na yun, ang may dala ng kabuuan ng mensahe ito. Now, si Brother Branham, nung time niya, nasa kanya, hindi lang pito, ay hindi lang isa, kundi yung kumpletong pitong anghel na yun. When Brother Branham was breaking the seventh seal, nag-blasting, mga kapatid. At doon sa lugar na yun, sa Sabino Canyon, biglang pumutok at yung bato ay nagpira-pira sa mga piramid. Bago niya inalas, bago niya ipinaliwanag ang mga pitong selyo. Amen. Tama? Amen. May napapil doon sa constellation, mga kapatid, na seven, hindi earthly yun. Revelation chapter 1 verse 19, saan na susundan nyo? 19 and 20, when the huge angel standing and holding the seven stars in his right hand and the seven candlestick in his right hand, in-interpret mismo ng Bible that the angels are the messenger. Yan ba yung earthly? Yan ang may release. Bakit yung bang artist, hindi ba natin pwedeng isama dyan? Well, pwede. Pero kung sasabihin yung sila mismo yun, hindi. Ang tunay na mensahidor, hindi po sila Paul hanggang kay Balbara. Ang tunay na mensahidor, yung pitong mensahidor, na pitong espiritu. Amen. Si Pablo ay tumanggap ng doon. Eh yung pitong espiritu na yun, bakit? Pitong espiritu na Diyos yan eh. Yes. Sabi nila ba ng they have seven virtues? Tama. Amen. Pero, mga kapatid, bakit sinabing seven spirits of God? Kasi tinagla ng bawat isa ang karakter ng Diyos niyan. Amen. He has the power. May power yun, mga kapatid. Eh, pagdating sa ikapito, ay mas matindi yun. Amen. Dahil kompleto sa kanya yun. Amen. Okay, so, Hallelujah. tuloy ko mga kapatid. So, suddenly, ito. Pagdating ni Branham, sabi niya, sana nasusundan niyo mga kapatid, ano? Kung sakali man hindi kayo agree na Revelation chapter 1, 19 and 20 is the seven spiritual angels in his right hand. And the seven candlesticks are the seven churches. Ito, Pastor Gabriela. The seven angels in the right hand are the seven angels. Tumatanggi ka na yan ay paliwanag ng aming kapatid na si Brother Branham. Paliwanag mo kung sino yung mga pitong nagsasalaman. At sino yung pitong iglesia na sa kanang kamay. Kaya nga sabi ko, punta ka dito eh. So, ngayon, ito, nung time na nag-break si Brother Branham ng seal, after he was breaking the seals consecutive nights, on that last night, tapos na siya mag-message. Ano sabi ni Baba namin? Ang ganito. Sabi niya, hindi nyo nakuha ang ibig sabihin. Narinig, nabasa niya? Yes. O hindi niya nagkakot? Yes. Ang sabi ni Baba Branham, at night, sabi niya, hindi nyo nakuha ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin, nung seven church angels at saka nung seven angels. Hindi nila nakuha ang spoken word. Sabi niya, Bakit? do not understand it. Bakit ito mga kapatid? Nandun sa Hindi si Brother Branham ang nagre-reveal sa bawat bride. Kahit sa panahon niya. Hindi si Brother Branham. Amen. Si Brother Branham ay spokesman lang. Yes! Siya lang ang ginamit. Hallelujah! Akordo, siya ang ginamit para meron tayong matayan. Amen. Pero ang nagpapaintindi, Holy Ghost. Yes! Amen. Holy Ghost. Amen. Yun ang tunay. Yun ang totoong may talang spoken word of understanding. Hindi itong spoken word by Akira. Spoken word with understanding. Siya ang nagbibigay. Amen. Siya ang nagbibigay ng para maintindihan mo ito. Kaya, ang trabaho lang po natin bilang mga kabilang sa Bible, kami dalang binhi.
Trabaho lang natin magsalita. Amen. Praise God. Gano'n man ito kasakit, gano'n man kababaw yan. Trabaho yan. That is a duty of the servant of God. Trabaho kasi yun yan. Ngayon, ang nagpapaunawa at nagpapaintindi yan, Espiritu Santo. Ang problema lang, mga kapatid, ito maganda. Ang problema lang sa kalipunan ito, ng end time, general. Sino man ang nakatayo, saan ka man naroroon, ano man ang salitang ipinapangaral, hindi ka dapat mamamba. Bakit? Meron kang siti, may binhi kang nandun eh. At yung binhi nga sa atin, yun ang magsasabing kung ang sinasabi ng tao niyan ay totoo, tama, o mali. Hindi yun nagsasabi sa pulpito. Minsan yung nagsasalita sa pulpito, minsan sinasabi niya hindi naman eksakto. Pero sabi ng Espiritu Santo, tama yun. Minsan yun yun, mga kapatid. Okay, malapit na ako. Dito tayo sa ano, saan na sinabi ba ng spoken word? Meron siyang sinabing, naalala niyo yung message niya na the seed of discrepancy? Pag sinabing seed of discrepancy, mayroon talaga. At sa karamihan, minsan, maraming beses ako naka-experience na ministers meeting. Pag natin ministers meeting, meeting ito ng mga kapastoran. Doon sa meeting, mga kapatid, talagang kita mo yun, banggahan. Yung iba, bakit ang ganyan nakakaya? Hindi na maintindihan. Pero alam nyo mga kapatid, kung tayo talaga ay may spoken word, tayo talaga ay may binhi ng Diyos. Hindi ka mababahala. Bakit? Makikita mo yung nagaganap. Biblical ito dahil ito yung sinabi ng Abraham. Meron talagang discrepancy. Meron talagang, ano ba sinsay, no, Brother Francis? Meron talagang mensahe ng sinsay. Bakit? Tinuro na ni Barbanam. Sinabi na ni Barbanam. Eh, sino ba si Barbanam? Prophet of God. Yung prophet of God, nagmensahe na ng mensahe ng mga hiwaga. Ay, mas marami pa sila kay Barbanam. Bakit? Sila mismo na nagpapaliwanag ng mensahe ni Barbanam. Pinaliliwanag nila na gusto ang dating maliwanag. Hallelujah! Hindi ba mas marami pa sila niya? Ayun sa'yo na? Tama ba hindi? Tama. Ang pwede natin gawin, kung ano yung sinabi, ano man yan, sino man ang nangaral, check the word. Yun ang pinaka-safe natin, mga kapatid. At sinabi ni Christ, pinag-iingatan po tayo sa huling araw na ito bilang bride. That don't judge, easily to be judged. Dahil sa kung ano ang iyong pinanghatol, yun din ang iyahatol sa iyo. Ibig sabihin, ang bride pala sa huling araw na ito, hindi basta-basta mitikuloso, maingat. Kaya nasabi nga ng prophet, kapag ikaw hindi ka masyadong maganyan, mas less talk, less mistake. Kaya nga, sabi ng propeta, sa panahon ito, na pinapag-ingatan. So, sa ano natin, bilang Berean, box. At ang Berean, may talagang buko. Ano yan? Spoken word. Or 700. Hindi masama kung hindi masama kung yan. Hindi ko natin masama. Kasi bakit? May panahon po tayo. May panahon po kailan yun na may pero ito yung sa Diyos. Sabi ko na mag-ingat kayo. Sabi ko na mag-ingat kayo. Ngayon, bilang ako. Sabi ko na hindi na yung mga kayo aking anak. Hindi yung mga observation ko sa tayo. I remember when I was in the church, Israel showed me before his name was Israel. And that was 1990.
Senate Pasig. Bakit na nag-aayos dahil na makakalimutan natin sa and after 21 days, I found sinunod ako at hindi ako kung bakit hindi ako na. So, ano ko when it comes to talking, when it comes to yung sabi, when it comes to numbers. Pag sinabi natin, the celibacy was okay at under after nangyari ano pa ito? The religious changes may under na. Siguro, the religious, at saka yung ginamit ng Diyos from home, Irenaeus, Martin Tours, Awa, Yes. Columba, si Hunter, West End, lahat sila ay ginamit ng Diyos sa kanila. Kaya sabi, the celibacy was open and there was such about the space. Okay. So, before the tribulation will come, ano yung dapat na kompleto sa panahon bago mag-tribulation, right? Ang kompleto din ang sig before the tribulation. Tama, bigay dyan? Ngayon, sino yung thunder gagamitin ng Diyos para hindi natupad ang five ministry, ha? It's a part of glorification. Handling for body glorification. Wala nga kung yan sa experience. Sa version ni Jackson, sa version ni Kalan, may 7 darating. Pero sa kanila, 7 tao. Well, hindi natin sila inuwan doon. So, talaga naman, hindi naman patay na. Yes. Pero, hindi na itong 7 tao sa lupa. Sila na yung 7 spirit ginamit sa 7 years. Kasi yung una, ang nakita ng tao sa lupa, na 7 kaya 7 minsan ito, kita nila, ay, si Pastor ay. Pero pagdating ng tinatawag na season of rapture, bago mag-tribulation mga kapatid, 7 espiritu na anghel ang magpapakita sa bride. At ito yung naka-after. Ibig sabihin, tapos na po ang 5. Perfect na ang bride. Collectible na ang gathering ng bride. Yung rivers of angels na covered na yun, lahat ng kinuha. Remember in Romans 11:25, ano sabi? But in the fullness of time shall come. At sabi, when the last when the fullness of come has come. When the fullness of the Gentiles be coming. Alam mo ba, hindi po yan bilang ng, hindi lang siya bilang. Hindi ko lang sinasabi, hindi lang siya bilang. Hindi ko sinasabi hindi yan kasama. May bilang din. Pero, hindi lang siya bilang. Ano yung complete po yung ibinibigay na seed of eternal life para sa bride in this last days, mga kompleto. Kapag kompleto na yung mga kapatid sa panahon ito, then, bababa na yung pitong spirit. To other, to give us the glorified body. So, ang kompleto na, yung seed of eternal life. So, sa ngayon, sa atin, pinapakaroon namin ng pagkabilang is master of salvation. At meron pong ito mensahe ng buko. At ito komento, mga kapatid, ito ay hindi tinatawag. It's a doctrine. Pero hindi ito doctrine na tuwisa sa karamihan. Ito ay pangpamilya. Bilang paghahanda sa araw ng paglitaw ng ito. Kailangan mga kapatid paghanda natin
dumating ang pitong kulog na yun, dapat perfect tayo. So, sabi na ni Perfect, marami itong, maraming pupuntahan. So, maraming salamat mga kapatid, at hanggang dito lang, binabalik na sa, Ano yan? tanong mo na, maraming issue na wala lang akong pakapit. Ang unang beses sumagot, pinuling nga yung bilog dito sa Antonso. Ano lang yun. Pwede na siya nakikinig sa Bible. Pwede kasi na illustration or na yung taxi, ang illustration ka ng bilog dito. Dalawa yan. Dapat meron ko dyan sa computer. Pwede nga siya sa internet. Yung logos ni God. Pwede ito. Ang unang pwede sumagot, Pastor, Roel, Dennis. Okay, ang disqualified mo na sumagot, Bardito, Angela. Sige, disqualified mo. Isang ko. Pero kung ilabas ka na o anong drawing ka, sobrang laki. Lagyan mo naman yung okay. Ang disqualified mo na sumagot, Angela, dito. Ano gusto mo? Disqualified ka hindi? Sasagot ka. Balikan siya. Natatakot ako masagot niya. Hindi. Sabi, yung disqualified, kung sasagot kung parang nasagot. Okay, sige. Ibig sabihin, mataas yan. So, si Brother Jose. Ano ba tanong? Sandali. Kasama ako sa disqualified niya. Disqualified si Jose. Okay. Okay. So, lahat na binanggit ko, hindi mo na kayo pwede sumagot. Ako nang sasagot, lahat kayo. Si Ann, dapat walang bumili sa kanya. Okay. Sa lahat kayo, patay-patay kayo sumagot. Okay? Sa future, mayroon akong blessing. Okay. Dalawang tanong ko. Nakita niya? Anong ibig sabihin niyan? So, before the foundation of the world, hindi lang wala God ang si ang anak niya, si Turo na Levi, na dati na nagkana. Yung soul, pakatang nila. So, Presentation daw. paano ka napunta rito? Yun, maganda. Oh, okay. May sumagot yung hindi ko tinawagan. Sige, okay. Isaiah 57:50. Hindi, paliwanag mo na dito. Sa paliwanag ko, tama yan, Mike. Paano napunta ka sa Mike? Manapunta ako. Before the foundation. Kulang sa paliwanag. Sige, sige. May detalye ka. Ako na napunta dyan, di ba? So, wala kang paliwanag. Parang di ka nakalat yan. Sige pa una. Hindi ako napunta yan. Ako dati. Hindi, napakalat ka eh. Nakapakalat ka sa kasi nasasagot. Paano ka na? Pero before the foundation, ano na ako? Yan, ito sa entertainment. Ako ka napunta dyan, ikaw. Nakita na Diyos. 8:22. Yung paliwanag ko yan. Siyempre, record ka numbers, yun na ako, ganyan. Predestination yan eh. Kita na overcome. Maganda yung sagot mo, pero hindi yan pa yung kompleto paliwanag. Sige. Ako dapat isama si Ned. Si Ned, take ka muna. Isama ka sa kanila. Mahanapin natin ito. So, hindi pala, kasama ka sa Ned, ha? Hindi ka pwede. Si Becha, kung sumagot yan ng tama, maghanap talaga ng president. So, paano ka napunta doon?
Paliwanag mo. Ano ba ito? Pwede kayo magpaliwanag. Yan lang eh. Kung nagpaliwanag. Actually, ano, nagpapatunayan. Malapit pa naman. Unang kayo, sila. Compare. Compare. Kulang paliwanag. Bibigay ko na sa kanila. Sana. Sa diksik. Hindi, wala na. Wala na kayong paliwanag. O sige, papa, ito muna. Romas. O, paliwanag. Hindi ka nakapangalan. Paliwanag ka tayo. Kulang sa paliwanag. Ikaw ay Wednesday, ikaw ay cold, ikaw ay Paliwanag mo. ikaw ay una pa sa isipan niya. Ikaw ay hindi ikaw nakawa. Ikaw lang sa kala, ikaw ay diwalahan. Kulang yan. May kotse pa naman yan. Okay. Tawagin ko na yung mga... Ay, gusto niya sumabol. Sige. Ako Paano ka napunta dyan? kasi nakasulat ako sa book of life pag nagtagumpay. Okay. Okay, pwede na. Pwede na. Ako ay nasulat sa aklat ng Butero. Ako ba ang sa libutan ng gayon? Paliwanag ang sinasabi ko eh. Revelation 38, talagang kasi ko na foundation to. Di ko alisin yung pangalan. Paliwanag, spoken word ng paliwanag. Isipin ko na rin ang paliwanag. Hindi kayo magkukuha ng Bible. Papaliwanag. Kaya, ako naging safe dahil kusog daw. Okay. Tawagin ko na yung mga lang dito. Wala na kayo. Hindi magkukuha ng Bible. Nakita ka na doon sa mga Bible. Try. Nakita na ng Diyos yung decision mo. Kasi may pangalan hindi sa event ko. Okay. Kasi hindi pa tama na kasi ang sabi, you are in the kaya ka nandun, nakita ng Diyos, naging over na. Kasi sa puso ko, decision mo yan. So, hindi ka Parang robot na. oo, makikita ng Diyos, meron talaga. Kaya nga, next question, last question. Okay, sana na. Ano yung tao ko pag sino-disiplina siya? Hanapin ko. O sige, pinag-isa ko yan eh. So, meron tayo pagkainan, pwede kayo isa-isa na mag-gano'n na. Dito sa Google kasi, nakasulat pa sa Bible na sa Bible. So, wala na nakasulat sa Bible na sa Bible. Ito ang tanong ko. Did God reveal all things to the prophet? Lahat ng bagay. Para sa panahon. Lahat para sa panahon. Yun sa panahon. What does that mean? Ibig sabihin, yun sa panahon na siya ay pag sinabing panahon, ito ay portion ng revelation sa kanyang panahon. Yes. That is the
But the whole council of God of the mystery was not Hindi. Lumapit ka na ba? Yung seed of eternal life, yung Matthew 13, sinabi kasi na siya ang isang binhi sa batuhan, sa dawagan, sa mabuting lupa. Diba? Dito kayo tumutukoy sa attitude ng tao. Yung pinaghasa, yung kasi yung binili, yun yung word God. Pero nangyayari sa bawat tao. Nung ito ay inihagis doon sa mga tao, may kanya-kanya condition. So, meron sa parables na meron yung hindi tumapon doon sa mga bato. Nasa ilan nung tumapon sa mga bato, hindi alam sa mga tubo. At tapos, dumating pa yung mga hero, hindi ko kalat yun. May ang tanong ko, sabi kasi ba, ang Diyos gusto na lahat ng tao ay maligtas. Mga hinagisan ng bibig. Pero, sabi na, pag wala kang bibig, di talaga magbubunga. Yung paghakis ba ng bibig ay naka-depende ba sa desisyon ng tao? Kung Diyos mismo mo, walang gagawin ng tao. Hindi ko sabi sa Jason, dalawang klase. Yung isang bili ay sweet. Bili yun yung tunay. Pero yung pang isang bili, na hindi siya weak. Ang tawag sa kanya, brother, cares. No, yung mukha lang siyang weak. Pero wala siyang bili. So yung isang klaseng bili na walang seed of life. Meron siyang bili pero wala siyang seed of life. Ibig pag nakikita siya, mukha siyang Kristiyano, mukha siyang bride. Mas malakas pa nga siya mag-aleluya. Mas tayo siya. Pero yung kanyang bit na buto, pag pinisil mo yun, sabi ni Batanan, ang tawag doon, yes. Siya, pero wala siyang bili pag pinisil mo yun. Meron siyang message na tawag, sincere siya. Diba? Walang laman. Wala siyang laman. Pero hindi pa rin. Pero doon sa Matthew 13, Pastor, Pastor, isa lang yung naghagis sa parabulan. Sa umpisa. Sa umpisa. Sa laban. Ibig sabihin, galit sa Diyos yun. Hindi yung Galit sa Diyos. Pero ang nakahagisan dito ay narinig ba tao yan? Depende. Kaya ang tanong ko, yung nahagisan ba dito, depende sa desisyon nila. tama. Kasi mayroon pa dito sa may mabuting lupa, mayroon sa mabato. Ang binigyan ng halimbawa sa yung ground, yung good ground, yung matabang lupa. Kasi ang binigyan talaga para doon sa matabang lupa. Iba yung lupa na yun. Yung tao, yun ang binigyan. Ano? Lang kayo. Mayroong kaninang presence pa sa rulan. Pwede mong dito. Ano ba kaya siya nagkaroon ng discerning dahil mayroon siyang binig, sabi pa rin na. Kaya siya nag-response dahil ang binig doon sa loob. Paano natin makukumpara na ito yung mga believers, nag-response din sila. Pero katulad din ba ang response niya sa bait? Paano natin ma-identify yan sa panahon? Iba yung buwan ng babae. O babae sa babae. At sabi ni Babanang, hindi sa nagkasaya siya Tama. yung babae. Kaya siya nag-respond. Paano tayo ma-identify na ito para tumanggap kayo sa Panginoon? Kasi ito hindi ka makakapag-uwi sa Panginoon wala kang bindi. Diba? Hindi ka makakapag-amen kung wala kang bindi. Kasi yun yung nag-aabit. Labas, iman, out. Yung sinabi ko kanina. Oo. Kaya paano
yung pagsunod, yung